Every Saturday from 1 to 2 p.m. Let's all listen to your Tito J. Ferrer, the professional safety and skills advocate on air. All About Safety is brought to you by JLF Projects International Inc. Experienced and skilled people handling your sensitive and expensive machinery. They do rigging, lifting, plating, and transport your equipment safe and economical. If you think safety is expensive, try an accident. Or you can call on them at j.ferrer@jlftransport.com.ph or 0917-862-4995. Kabila. Hello, good afternoon. It's 1 o'clock once again on the 8th of March 2024, 2025, with All About Safety. I'm your host and producer of the show, Engineer Jay Ferrer, who's going to give you valuable insights. And we would have a guest who will give you expert advice on safety. And of course, various aspects, maybe how we got to be a safety consultant in his life. So, joining us today would be Brad Pitt and Kat Taplongari. Marvin, do we have our guest today? Could you send him a link right now? Okay. So, Marvin, wala pa ba yung guest natin? So more or less, nadating po ngayon na ang ating isa sa pinaka-famous na mga consultant sa industriya, isa sa mga haligi ng safety sa industriya natin na ginagalawan natin. In a little while, darating na po siya. Pero eto lang po ako, babatiin ko nga pala sila Shintaro, si Shin ng Daikin at sila yung mga nandiyan dyan sa mga Daikin chiller last Friday night, Thursday night up to Friday morning nagtrabaho kami dyan sa may isang mall. So more or less pilitin ko po namin na magkaroon po tayo ng maganda pong show ngayon at nilift po namin ng chiller. Napatunayan ko na kailangan nyo ng tagline. Kasi pag wala kayong tagline, mag-move, Pero pagka hindi, ang ginagawa kasi ng ibang mga rigger, pag nag-move, ibababa uli nila. Ayusin nila yung shackle and sling nila hanggang hindi na bumangga doon sa mga walls ng container. Pero tanging sabi ko nga sa aking foreman na si Jobert, kung sa susunod, maglagay na lang kami dapat ng tagline para pag-ikot, maganda. Okay? Ano yung sinasabi mo, Marvin? Nasaan ba yung cellphone ko? Para maintindihan ko kung ano yung ano mo sa akin ngayon. So si Marvin, senyas ng senyas eh. Hindi ko pa nakikita kung ano yung kanyang mga sinasabi. Ayun, si Shintaro Quaderno. Siya yung aking kasama magmula umaga. Congratulations sa yung dedication, Shin, dyan sa ating hinol, not really hinol muna, in-unload, strip natin ng ating kanyang base pallet, tinanggal natin yung mga bolts, hinandle natin, pababa, kahit na hindi kasya, ginawa namin ng paraan para ito'y magkasya. Kasi may mga paraan po. Halimbawa, ito yung tawag nilang biga o beam, So, siyempre, anong diskarte namin para makalusot namin nun? Kasi ang JLF Project International Inc. ay mga experienced rigging at heavy lift contractor. So, nagawa po namin at naposisyon na namin sa isang temporary laydown yard. Wala pa si Brad Pitt? Marvin? Hindi pa nasagot si Marvin. Yeah. Maano ha? So, okay.
Ganyan, no? Ayusin na natin yung ating programa at wala pa po si ating guest ngayon. Pero I would give you a certain advice din, no? More ito sa mga nakikinig natin. Kung nandiyan dyan na po kayo, magandang hapon. At sa mga safety officer na laging tinitingnan. Okay. Safety officer ka, kailangan mo ng training pa. No? Hindi mo kailangan. Ginagawa kasi ngayon ng iba, you are being assessed. Gusto mo maging crane operator, so gagawin mo, magpapa-assess ka. So iba naman, hindi nakakapasa, unfortunately, nakakapasa naman, yun lang ang alam mo, meron kang isang papel na ganito saying na ikaw ay assessor ng crane. But definitely, hindi nyo po alam kung ano. So ano po dapat gawin? Dapat mag-training. So sabi nga ng isang nakikinig sa akin na kasama natin sa safety, may nagtatanong na kumpanya, gusto yata nilang magpa-rigging o forklift o crane, ano? Pero hindi po ganoon. Kailangan yung magkaroon kayo ng training. Alam mo kung ano ibig sabihin ng center of gravity. Yung center of gravity, nandoon yung load. Nandoon ang concentration ng load. So, hindi ka lang pag yung mga skilled worker, ginawa ka ng parang doon, naka-picture ka lang doon, that is very hard. So, by the way, I would like to greet ito ngayon si Sir Gilbert Serrano. Magandang hapon sa iyo, Sir Gilbert. So, ayan, Sir Gilbert, I'm sure. Tignan mo nga yung profile ni Sir Gilbert Serrano kung malamang siya isang safety officer din o safety practitioner o consultant. Hindi lang po kayo papa-assess sa Safety Organization of the Philippines o SOPI, sa Association of Safety Practitioners of the Philippines, sa Workplace Advocate Safety Incorporated. Yan ang mga kilala kong mga nasa safety, no? Yung mga ano pa bang organisasyon na yan, no? Sa mga Association of Safety and Health Training Organization of the Philippines o ASTAP, no? Kailangan po kayo ay alam mo kung ano yung gagawin mo pag walang center of gravity. Aalamin mo kung anong sling ang gagamitin mo. Hindi mo inassess at tapos mapapahiya ka at mahuhulog na lang. So, magandang bagay. So, tinitignan natin si Sir Gilbert Serrano. Ito si Sir Gilbert Serrano. Kanyang hindi mo naman nilagay sa akin, Marvin, kaya na naman. Ayun, occupational safety na. Lives in Pasig from Albay. Yan si Sir Gilbert Serrano. Magandang hapon sa iyo, Sir Gilbert. At ito nandiyan dyan na ba si Kat Tatlong Hari? Marvin, kinakausap kita. Wala po siyang mic and camera. Wala pang mic and camera, so hindi pa makapasok. Ang ating guest, wala pa? Pero ng technical problem po. Naka-Apple laptop daw po siya. Okay, so nagkakaroon pa ng technicality si Sir Joel, Okay, so going back to our topic again, and before we go again, it's already 1:10 in the afternoon, yeah. And this program is brought to you by All About Safety and JLF Project International Inc. Yan po, experience rigging, creating, transport, heavy lift contractors, plant relocation, sensitive and expensive machinery handling. Babatiin ko rin, nandito nakikinig sa atin si Engineer Jennifer Garjan, ang presidente ng IRMAP. He's watching from Dubai. Sir Jennifer, magandang hapon. Natin ngayon, mamaya si Project Pascual is also watching. Tol, mabuhay ang Triskelion Safety Organization, no? At ang mga engineers dyan, mga architect, mga safety officers na kapwa ko Triskelion, magandang hapon po sa inyo. At meron akong gagawin na sinasabi ko nga na para sa kaka-tune in lang,
pag nag-lift po kayo ng isang bagay, ito very fresh lang, last Thursday night, no, ni-lift ng mga tao, so mapapansin nila, tatama doon sa walls ng container, so binabauli nila. So nawalan sila ng ilang minuto ron, ilang segundo ron, no? Ang dapat kaya talaga, pag nilift mo isang bagay, tignan na yung mga nakikinig sa akin, ito tignan agad ng tignan nyo po itong mga ito, no? Ingat nyo. Pag inangat mo, iikot to, so dapat po may tagline. Kung may tagline dito, hindi na po siya iikot po ng ganon. So ito na yata si Kat Tatlong Hari. At para natin, ayusin natin, i-add ko si Kat Tatlong Hari. Magandang hapon sa iyo, Kat. How are you today? Yeah, magandang hapon, Jay. Good afternoon sa lahat ng ating mga nakikinig at nanonood sa programa natin. Yes, we would have an exciting show. Nagkakaroon lang ng technical problem ang ating guest. Siya ang pangunahin Pangunahin ng mga nagtayo ng safety training organization sa Pilipinas. Tawag natin STO. Nandiyan dyan siya. So, binanggit ko na kanina, pag inaangat mo, kailangan lagi ng tagline. Kasi iikot To avoid that ikot o swing to the other side o swing to the, kung meron kang tagline, hinihila mo papunta dito, hindi mo na kailangan ibaba. Kasi ma-offset yon ng pagkakaroon mo ng tagline. So papunta siya sa kanan, hinihila mo naman siya papuntang kaliwa. So magkakaroon ka ng experience ng equilibrium ng forces. So si Jennifer, magandang hapon sa iyo at Engineer Pascual, magandang hapon. Sir Serrano, maganda rin sabi sa inyo. Okay. Ito na, Kat. Hello. Hello, can you hear me? Hello. I could hear you, Kat. And right now, we have their special guest on the air with me, on the screen with me, Kat. I-introduce lang natin siya, no? Ang ating pong guest, Okay, President. yes. Okay na, Kat. Introduce ko lang si ang ating number 1 na safety organization ngayon sa Pilipinas, no? Ang ating pong guest, founder and President Chief Executive Officer ng PEME Consultancy Incorporated. Yan po ang leading na STO ngayon. Siya rin po ang mimi-ari ng Proactive Lifestyle, no? Manpower and healthcare service provider to various energy and multinational companies. Siya rin po ang presidente ng Smartcon Builders, no? Ang general single A licensed contractor. Siya rin po ang presidente ng Active Trading and Consultancy Solution, supplying medicines, personal protective equipment and materials po sa ating industriya. At siya rin po ang presidente ng United Telecom Contractors Philippines Incorporated. Isa pong licensed consultant ng DOLE. Isa rin pong scuba diver. And is also an international speaker. Marami na po sa Brunei, Taiwan, Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, Hong Kong, the United States of America, United Kingdom, Israel, at UAE. Board of Director po ng Safety Organization of the Philippines, ng ASPI. Hindi po. Association of Safety and Health Training Organization of the Philippines. ASTA po pala to. At ng SHAPE, no? Ang Safety and Health Association of the Philippine Energy Sector. At ang ABIDA setting sa Altarabas Home Association Incorporated. Dati rin po siya ang corporate head ng National Power Corporation. 20 years na po siya nagbibigay ng mga serbisyo sa ating pong mga Filipino families. Ang tinutukoy po ay walang iba kundi si Sir
Joel Elio. Magandang hapon sa iyo, Sir Joel. Magandang hapon, Sir Jay. At magandang hapon din sa aking idol na si Kat Tatlong Hari. Of course, pareho mga idol ko si Sir Jay Ferrer. Pagdating po sa safety na profession. Maraming salamat, Sir Jay, for inviting me once again in your show. Baligtad yata, ikaw ang aking Good idol. afternoon, Joel. Good afternoon, Joel. Dati kong kasama sa Napo Korean, yan ang idol namin pagdating po sa planning, corporate planning, nuclear, etc. Si Sir Kat Tatlong Hari. Hello Sir Kat, magandang hapon po sa iyo. Okay. Magandang hapon. Nice to see you again. It's been a long time. Okay. So, kayong magkakatoto pala sa National Power, pero explain lang natin sa mga nakikinig sa atin na ang ating pong topic ay resiliency and artificial intelligence and challenges in the safety profession. Itong AI magandang topic natin. So Kat, alam mo naman Kat, na ating sa mga computer ngayon, sa ating mga cellphone, usong-uso na ang artificial intelligence. So, babato ko ang aking unang tanong and then you Kat, ang aking unang tanong So Joel, how do we align safety sa itong sinasabi mong artificial intelligence? Sir Jay, magandang hapon once again. Sa larangan po ng teknolohiya ngayon, kasi nasa technology business din po ako, dapat po ang safety profession ay updated din tayo pagdating po sa mga makabagong technologies. Isa sa mga bagong technology is yung AI, Artificial Intelligence. So dati Sir Jay, umaasa lang tayo sa mga libro, umaasa lang din tayo sa mga standards na available copy. Pero ngayon po, Sir Jay, lahat po ay nakukuha na natin sa at the tip of your fingers doon sa iyong laptop or cellphone. Galing na ako, Sir Jay, sa last year sa Busan, South Korea. Nag-conduct po ang ating tawag noon, ang ating Busan, ang ating Korean government, sponsored po kami doon, sinagot nila yung aming accommodation and other expenses. It's a global conference on resiliency. Doon namin natutunan, Sir Jay, na sa bagong teknolohiya pala ngayon, pwede na mong magamit ang AI and others, new technologies pagdating sa safety at saka resiliency. So, dati, Sir Jay, Sir Kat, safety lang. So ngayon, moving forward tayo, pupunta na tayo doon sa resiliency. So ito yung maging discussion natin sa araw na ito. Okay lang ba mag-present ako, Sir Jay? Very quick lang po. 3 oras po ito. Yes, sir. Yan ang hinihintay lahat ng marami natin. Hinihintayan ni Mean Pausal, kay Kuya Jay, Kuya Jay Cristobal Casol, si Angelo Redera, at ito pang sila Ronald Bairing Malabanan, si Jennifer Garjan, si Gilbert Soriano, and of course si kanina si Tol Pojeg Pascual. Yan ang hinihintay lahat ngayon kasi sa All About Safety nagbibigay na ng mga slides. Go ahead, Sir Joel. Share us your slides. Very quick lang, Sir Jay, kasi naka-Apple ako. Parang ang hirap kasi mayaman ka kasi, kaya ka naka-Apple Kami rito mas mura yung aming laptop, kaya mas convenient. Iba kasi yung ng Apple, ang kanyang OS Oo nga, pasensya na, Sir Jay, meron po akong problem habang inaano mo, so gagawin ko lang uli ng nakikiramay nga pala kami na pagpanaw ni Engineer Larry Cyril na kasamahan mo dati rin dyan sa National Power Hindi na ako nakapunta sa kanya doon Yes, Sir Jay, kasama po dati din po 'yon. Oo, sa National Power. Nanonood din sa atin ngayon sa shoutout ko na lang si Manuel Gatos Paul Bryan, capital S, kay Engineer Tol J.
from International Elevator. Oh, tol, baka po pwede naman kami dyan sa International Elevator and Equipment. Malapit lang yan. Yan lang yata yan sa may SLEX, malapit sa Alabang. At nakikinig sa iyan, Sir Joel. At, Yes, Sir Jay. tuloy-tuloy ko lang ito pagka medyo may ka na at naghihintay yan. At sabi nga rito ni Angelo Redeja, Happy Women's Month kay Nanay Emma Redeja. Mami Emma Redeja at kay Pam Ferrer at kila Julian Jane, happy birthday sa iyo last March 6. At kay Isabel Joel Ferrer, kay Samantha Ferrer, at kay Neville Joy Ferrer, at kay Pam Ferrer, yung mga babae na Ferrer na kasama ko sa bahay. Happy Women's Month pala. So, ayan. So, okay. Anuhin ko lang, talagang si Sir Joel Elio ay talagang meron dating guest natin siya. Maraming beses na natin siya naging guest. Meron siyang mga bago na sinishare sa atin katulad nga nito artificial intelligence, yung mga Okay. Sandali, Sir Jay, ha? Pasensya na. Andi dito na, Sir Jay, ang papa-introduce ko lang din ang ating Galaxian comedian, ang ating actor, scriptwriter, TV and movie personality. At ang walang iba kundi si Isko Salvador aka Brad Pitt. Magandang hapon sa iyo, Brad Pitt. Nanonood sa ating ngayon si Jennifer Garjan. Hello, Jay, and sa ating bisita, si artista ata to, ha? Ay, hindi, si Joel. Ay, ka Joel, ayan. Hello sa inyo, and Sir Gat. Good afternoon, and doon sa lahat ng mga sumusubaybay, good afternoon sa inyo. Ang bagal yung computer ko, so ang tagal ko nakapasok. Sorry. Mayaman kasi ang Brad Pitt, kaya naka-Apple yung Apple, mahirap yan. Tayo, mga natin, ba itong atin Marvin? Acer, tsaka, isa? Lenovo. Yung natin. Mamahalin kasi yung Acer, yung Apple ni Sir Joel, kaya, pero, habang hinihintay nga natin ang slide, Brad Pitt, ayan, magpresenta na ngayon kay Sir Joel Elio. Napakaraming racket niyan sa kanyang mga ginagalawan na industriya. May mga kumukuha rin yan minsan siguro sa mga party nila, Christmas, reunion, ayan. Galing sila doon sa Dubai at nagkakita sama-sama sila nila Jennifer Garjan. Oy, hi to Jennifer. Bani house of ng earmuff. Good afternoon sa inyo lahat. Ano ba topic natin ngayon? Topic natin resiliency and AI, challenges sa safety profession. So, babanggitin ni Sir Joel yung mga artificial intelligence. Paano natin Hindi, ang nakakatakot yung mawawala ng trabaho, marami. dahil yun ang sabi. AI. Papalitan ng mga robot, yung mga waiter, yung mga security guard, wala nang trabaho. Pero hindi mawawala yung kagaya ng Pitt. Kasi mag-create din tayo ng bagong job opportunities Yes, tama. Pero yung mga conventional na trabaho, mawala na. Iba na. Kaya nga dapat mag-aral tayo ng mga emerging technologies. Para din yan sa yung sa green building, halimbawa sa mga renewable energy, dapat isama na yan sa curriculum. Paano ka mag-maintain or magre-repair ng mga solar panels? Kaya dapat yung eskwelahan, it must keep abreast with the emerging AI. Yan, ako.
Pero ibang eskwelahan, pinagbabawal yung AI. Hindi mo pwedeng Okay. gamitin. Kasi nga, di puro AI na lang ang gagawa ng assignment. Yung mga thesis. Oo. Ano, stand nyo ron, Sir Kat? Yung pagagawa mo sa yung mga thesis nyo. Mga assignment. Oh, dapat merong waiver yung estudyante na hindi siya gumamit ng AI totally sa thesis niya. Merong yung sa movie, yung pinalabas ngayon yung The Brutalist, na gumamit sila ng AI para mabago yung intonation o yung slang nung mga actors. Kasi yung bida doon sa Hungarian eh. So there is a transition sa kanyang Hungarian accent, from Hungarian accent to American accent. Di syempre, mahirap sa isang artista magbago ng accent. Kaya naggamit sila sa AI. Bali yung kanyang dialogue, yung kanyang intonation, yung kanyang accent, binago ng AI para makita yung transition from Hungarian accent to American accent. Inaayos lang ni Marvin, Sir Joel, ano? Oh. Marvin, okay na ba? Ha? Masyadong malaki. Masyadong malaki? Pinipidit. PDF na lang ni Marvin. O yan, greetings din kay Engineer Ronnie Dagal, no? Yung mga gustong pumunta ng Middle East, o yan. Ayan si Ronnie Dagal, meron siya yung ONG Training Center para sa mga oil and gas, no? The only one daw sa sa Southeast Asia. So, ayan. Pero at least Dapat si Ronnie mag-concentrate na lang sa oil and gas. Huwag na siya mag-lecture ng nuclear. ayan. Oo. Para more or less merong expertise talaga. Tinatanong ko ni Ronnie kung pro-nuclear o anti-nuclear si Sir Joel, ano. Talagang mainit talaga si Sir Ronnie pagdating dito sa power sector natin, ano. Tayo lang naman gusto lang natin na ma-solve ang expensive cost. Brad Pitt, habang naghihintay nga tayo kay Sir Joel at sa kanyang slide, baka pwede mo kami pasakalya ng 1, 2, 3, 4, 5 ng ano mo dyan. Sige, Brad Pitt. There are places I remember all my life. Goes down the chain forever. Not for better. Down my places I there moments with lovers to every door. In my life, I love you. Affection of people and things. I know I love there's something about them in my life. I love them all. Oh yeah, Beatles. Okay.
Wow, very thank you, Sir Brad Pitt. Magandang, Okay. magandang ano yan maraming Favorite mo maraming. ba yun? Yes. oo. Boss Joel. Okay, siyempre, mga Beatles tayo eh. Yeah, next time red wine tayo ulit diyan sa Siang. Kikita tayo Ayan, dati. yan, yan. Oo. Kwentuhan Nadali tayo. ko yung ukulele ko. Sasama natin si si Sir Kat, Sir Jay. Yeah. Saka si Sir Kat. Baka Okay, pwede ayun na. kayo. Ay, baka pwede kayo. Ayun na Meron yung slide, Sir Joel. Ito na hinihintay natin. So, go ahead at mag-mute na ako. Para Yeah, maano thank you po. Thank you Brad Pitt, Sir Kat, and Sir Jay for inviting me once again dito sa ating all about safety. Pero level up po tayo ngayon sa ating ating discussions pagdating dito sa all about safety. So I'll be discussing about resiliency at saka the impact of EI sa profession ng safety. And allow me to quote kay Howard Robb, yung sinabi niya is, it wasn't raining when Noah built the ark. And that yun po yung challenge natin ngayon because of a lot of changes sa ating working environment at saka sa global. So, mayroon tayong trend sa global safety. Allow me to share this, Sir Jay. No? Sa global safety ngayon, remember, kapwa ko kasama sa safety, remember the acronym na ESG. Nakuha ko rin doon sa mga kaibigan ko sa mga multinational company. Ito na po yung journey natin, Sir Jay, pagdating sa safety. Number 1, empowerment. We need to empower na po ang mga tao, lalo na po sa mga kababaihan. Happy Women's Month sa mga babae dyan. Empower na natin ang mga communities. Pagdating sa safety and resiliency. Hindi pwedeng aasa palagi sa gobyerno ng tulong. Empowerment. Number 2 is sustainability. Kailangan sustainable tayo pagdating sa ating negosyo, sa ating mga trabaho. At lalo na ngayon sa global trend ng ating pagtaas ng tariff ng Amerika. Paano maging sustainable po ang ating bansa, ang ating mga negosyo. So, sa sustainability, Sir Jay, ito yung papasok dito yung mga environmental protection, safety, resiliency, and adaptability, kailangan natin po yon. And third po is yung J is governance. We need to follow government regulations, susunod tayo sa lahat ng mga nasa patakaran ng standards ng gobyerno, lalo sa safety and health. Yan ang advocacy ni Sir Jay. Bilang safety and health consultant. Idol na idol ko yan. So, we will be focusing here, yung disaster review natin, we need to reduce yung risk, we need to handle global crisis, handa tayo sa mga natural and man-made disasters, at dapat makabuo tayo ng business continuity plan. So, most companies ngayon, Sir Jay, di ba, alam mo, yung mga hawak kong malaking kumpanya, kailangan po magbubuo ng mga business continuity plan. Now ngayon, ano ang role ng mga ng ating mga owners, mga managers in building resiliency and continuity? Let's define resiliency, Sir Jay. No, is our ability, and I quote this, no, to successfully and quickly cope up or bounce back from a crisis. So allow me to share experience ko sa Israel. Bakit napaka-resilient ang Israel? Hindi ko na dapat babanggitin yon. Bakit napaka-resilient ang Singapore? During the COVID, grabe ang resiliency ng Singapore. So we'll be sharing yung mga practices din nila. Anong ginagawa nila na dapat i-adapt natin dito sa ating bansa pagdating sa resiliency. Now, when we discuss resiliency, kailangan alam natin yung risk ng business natin. Kung ikaw safety officer, kinuha ka ng kumpanya para aralin yung mga risk sa negosyo natin, sa risk ng ating pag-operate ng planta or kumpanya natin. Kaya si Sir Kat, nung nasa Napocor kami, kasama yan sa meeting ng Safety and Health Committee, pag-aral ng mga risk, para makabuo ka ng business continuity plan. Then you build resiliency, building resiliency in our organization. Then come up with your strategies for survival, for contingencies. Then number 5, yung organizational, family, and survival guide. So kailangan mayroon kang organizational, family, and individual survival. And finally po, Sir Jay, alam mo naman pag may mga disaster, pag may crisis sa mundo, maraming tinamaan ng mental health. Kaya maraming
cases ng depression, anxiety, or even committed suicide. During the pandemic, di ba, Sir Kat, survivor na tayo kasi during the pandemic, ang daming nag-suicide. So we need to manage also stress. Yan. Then of course, how to manage this one. No? Remember mga kapatid, no, sa industriya ng safety, may tinatawag tayong triple B, bouncing back better. Yan. Tandaan natin itong acronym, ha? Bouncing back better. Pag may mga crisis, pag sinabing resilient ka, dapat mabilis kang bumangon. Bouncing back better. Ano yung ibig sabihin bouncing back better? RAS, resilient ka, adaptable tayo, and sustainable tayo. When we say resilient, adaptability, hindi pwede po ang tayo mag-adapt, mag-adjust sa at ang environment ang mag-adjust sa atin. Tayo yung mag-adjust sa changing environment. 'Di ba, Sir Carl, katulad ngayon, maaga nag-summer, ang dami nagkaroon ng heat stroke. Pero bigla namang lumamig dito sa amin sa Bulacan. Ako live sa San Jose del Monte. Bigla namang lumamig dito. So, we need to be adaptable to the changing climate, to the changing environment. And bottom line, maging sustainable tayo. Yun po ang ating challenge sa pagdating dito sa ating resiliency. So when we say resilience, ito yung natin yung characteristics bilang isang resilience tayo. Ibig sabihin, kaya nating bumangon, kaya nating mag-focus ng positive. Kailangan po networks tayo, sama-sama, positive thinker tayo, forward-looking palagi. Emotional awareness. Yon, diyan ako, Sir G, idol ko yun si Sir Jamie Reyes, yung aking ninong sa kasal, nanonood ata ngayon. Pagdating sa emotional awareness, yan. O magpapatawa ako, tumawa naman din po kayo, Sir Kat, baka hindi ka nang smile. Diyan ako saludo, kay Mr. Isko Salvador. Yan, red wine tayo, Sir, para emotional awareness tayo. Banding-banding, yan po, kailangan natin yan. So, let's examine muna, diagnose muna tayo. Bakit kailangan tayo mag-aral noon? Kasi meron tayong emerging risk. Ano yung mga emerging risk? Pwedeng bumagsak ang ekonomiya, nag-merge sa mga kumpanya. Di mo napansin nyo, ang mga kumpanya just to survive, pag nag-merge sila. Ang nakakatakot, yung innovations, robotic. Pag kumain ka ng Macdo, Jollibee, nakita mo, Brad Pitt, meron ng robot na umiikot, mag-deliver sa'yo. Di ba? So, ina-adapt na rin sa atin dito yan, yung mga robotics innovations. Yan. Bawas tao yun, Brad Pitt. Robot umiikot. Ayan. Others, yung psychosocial stress, mental health, climate change, global warming, cyber risk. So maraming hackers ngayon. Ako nga, hinak din ako this week. So marami, lalo yung mga, natin, mga bank account. Lalo si Sir Kat, baka ang laki ng pension niyan sa GSIS, baka naka-ATM yan. So alam mo, ATM, ibig sabihin, Sir Brad Pitt, Sir J, yung ATM, automatic to Mrs. Yan. Nahahack ka ni Mrs. Nanakawin ko yan. Boss Joel. Nanakawin ko yan. Another risk po, yung mga tourism. Ang galing mo naman, Brad Pitt. Nakakatakot yung mga biological risk din, communicable illnesses, may mga pumapasok na sakit ngayon. Huwag na po natin babanggitin yan kasi ayaw ko magbanggit ng mga nakakahawang sakit na pumapasok. At ang malungkot po, mabuti hindi ako kasama dito. Walang kasama dito yung 10% na aging population. Kami naman ni Sir Kat, mga millennials kami. Kami ni Brad Pitt, lalo si Sir J, mga millennials. Tayo yung mga hindi nakaabot ng 3210 na cellphone. Di ba? Mukhang tanda-tanda ko yung mga cellphone na. Brad Pitt, wala pang camera na cellphone yan. Oo, hindi nga tayo nakaabot ng BlackBerry, di ba? Ayun. So, 5110, ayun, oo. So, threat din sa atin yung aging population sa atin. Online na ang mga negosyo ngayon. May mga mall po nagsasara ng ibang mga negosyo na doon. At ito expertise ni Sir Kat yan, yung nuclear war, territorial disputes, isa yan sa challenges po natin. So ngayon, ito yung aking share sa inyo. Since may climate change,
Isa sa threat natin yung climate change o global warming. Kailangan po aralin din natin paano tinlabanan yon. So, kailangan po bilang nasa makabagong teknolohiya, there must be convergence with human intelligence, robotics technology, drone technology, and artificial intelligence. Hindi naman mawala, sir, si Brad Pitt, yung ating talino at galing ng tao. Katulad ng ating idol na si Sir Kat Tatlonghari. Talagang walang makatalo niya pagdating sa talino. Pero i-align natin, imamatch din natin yung bagong robotics technology, drone technology, at samahan mo ng AI. Example tayo. Sa Japan po, sa Korea, pag mayroong forest fire, nagpapalipad sila ng drone at i-align nila, monitor nila through AI. Saan po nakalocation ng sunog na yan, grass fire na yan. At yung drone nila, Brad Pitt, may kasama ng mga pang-fire fighting. May fire extinguisher na nga eh. Sir Jay, nakidili mo sa amin doon. Yung drone, may robots na, okay? Gamit yung AI, yan. Samahan ng galing ng tao, human intelligence, na lalabanan talaga natin ay ang pagsira ng kalikasan, yung pag-climate change. So, convergence dapat. Hindi pwede alisin natin yung human intelligence. Kasi yun naman talaga, puhunan natin. Lalo mga Pilipino, kahit kakansang sulok ng mundo, hello mga taga-Dubai, salamat po. Lalo si Sir Jennifer Guardian, talagang dinrive ako niyan sa Dubai. Alam mo sa United Arab Emirates, nasa 3 million Pilipinos diyan kasama ang Saudi, Middle East. Mabinta ang Pilipino kasi matalino tayo, magagaling tayo. Tandaan niyo ang Amerika nga, sabi ng ibang experts sa Amerika, hindi pwede isama ang Pinoy sa deportation. Wala na mag-alaga sa kanila. Sir Jay, kasi ang daming doon, di ba? Mga PT. Yes. Yeah. Yan ang magaling sa mga Pilipino. Yes, tama ka, Sir Joel. So, galing ng talino. Galing ng Pilipino. Talino ng mga Pilipino. Mabinta talaga tayo globally. Now, I allow me to share ito yung mga nakita ko nasa Korea ko. Sa Busan, dinemo nila to paano gamitin yung mga drones, mga robots pagdating sa combating climate change. Halimbawa, katulad itong robots ito, Sir James, may kasama ng fire extinguisher yan. Imbes na pang firefighting ay mga tao, mga delikado yung tao, pwedeng mamatay sa sunog, di ba? Ilusob na lang ng ng robots. So yan ang nila. Alam mo, Sir Jay, pag may high-rise fire, ang ginagamit na sa Japan, drone. Ang drone may dala ng fire extinguisher. Kahit mga nasa 60th floor, 50th floor, hindi naman maabot ng ating mga fire truck. Naabot yan ng drone. So yun na po ang advancement sa teknolohiya pagdating po sa safety, lalo na sa resiliency at saka preparedness. Ang tawag natin sa Sir Kat yun, paghahanda, preparedness. Kasi pag hindi ka handa sa emergency, maging disaster, di ba? So, sa start pa lang, meron ka ng technology para prepared ka pagdating sa emergency. At tandaan mo, Sir Jay, pag hindi handa ang emergency, maging disaster. At pag hindi ka handa sa disaster, maging calamity at maging crisis. Di ba? Tumama ang bagyo, emergency, maraming namatay, disaster. Gutom ang mga tao, calamity. Di ba? Nagluting ang mga tao, crisis. Ganon po yan, Sir Jay. Okay? Ibahin natin ang kwento. Sir Kat, nanligaw ka sa maging, Sir Jay, nanligaw ka sa maging asawa mo, emergency. Nagpakasal ka, disaster. Di ba? Nagsama kayong matagal, crisis. Nahuli ka ng asawa mo, Brad Pitt, calamity. yun. So kailangan po sa technology natin, aware tayo paano natin labanan po ito. Okay, yung mga gamit nila sa Korea, iba yan, US made din yan. Pati mga janitor nga doon na Sir Jay, ay robots na rin. So therefore, climate risk exists. Nandoon yung climate risk. Panganib sa klima. Bakit? Intersection yan sa natural hazards na nandoon tayo nagtatayo ng ating asset. Bahay mo,
planta mo. Di ba? Example, Sir J, kung ang iyong kondo nandyan sa Ortigas, sample lang ha, malapit sa fault line, you have to design the asset. Di ba? Ganun po sa Japan. Tingnan mo sa Japan. Kahit po anong intensity ng lindol, hindi natutumba ang mga building nila. Di ba? Brad Pitt, atin lang yan ha. Pero sa Pilipinas, dinaanan lang ng malaking truck yung ating, bawal banggitin to ha, yung ating tulay, bagsak na. Bagong-bago. Wala pang lindol yan. Bawal banggitin yan ha, Brad Pitt ha. Is lang, Sir Joel Elio, no? Pinagtatalunan ngayon yung design o yung bigat ng truck. Ako bilang isang nagta-transport ng heavy lift, tinanong ko yan dati sa mga DPWH. May nakalagay kasi na 20 tons per load limit eh. Sabi ko, yung bang load limit? Sabi ng isang engineer, hindi po, times 3 yan ang safety factor, pwede dyan 60. Meron nagsumagot na naman isang engineer, sabi, hindi po, yan pong 20 yan, per group axle. Kung 4 po yung group axle nyo, 80 tonelada yan. So, ang dami-daming mga doon eh. Wala sila talagang standard. Ano ang aking sinasabi dyan sa mga tulay na yan. Sige po, Sir Joel. Yes, thank you, Sir J. Idol ko na, Sir J. So therefore, alam naman natin yung asset natin. No? Shout out ko lang si Ma'am Iya Kabigting. Yan ang magaling na safety consultant namin na sa buong Pilipinas na ginagalang talaga yan. So tandaan natin ha, we need to conduct risk assessment, yun ang ginagawa natin. Pero ngayon, i-design mo na ngayon ang infrastructure mo based on the climate risk. Exposure sa climate risk. So, sa ibang bansa, alam nyo naman, ang laki ng losses. Tandaan nyo ha, nalulugi ang mga negosyo sa ibang bansa, sa Asia Pacific. Ito yung kanilang findings. Sa China pa lang, baha. So, we need to protect today for a better tomorrow. Tandaan natin ha, we believe that majority of losses can be prevented. Naniwala naman tayo sa safety ha, mga losses pwedeng maiwasan, di ba? So pwede yung mga hazards na yan, mga cost ng losses. Yan. So anong gagawin natin? Protect today ha. Remember the acronym AMT. You need to assess, you need to mitigate, and you need to transfer. You need to transfer the risk. You need to mitigate. Anong ginagawa natin? Si Sir Kat po, insured yan. Ang laki ng insurance yan. May health insurance ka, insured yung kotse mo, insured yung misis mo, insured yung pamilya mo. Di ba? So you transfer the risk. Warning sa inyo ha, baka in-insured kayo ng asawa nyo, 20 million. Tinago yung insurance policy. Delikado yan ha. May balak yan. So ang ibig sabihin dito, kailangan po natin apply natin yung risk assessment, yung assess, din gawa ka ng mitigation, and dagdagan mo ng transfer insurance. Risk management po yan. Kasi alam natin mataas ang risk, lalo sa natural. At alam mo, wala pong kayang mag-forecast kaagad ano ang natural hazard. So, let's go back to the basic, yung BOCA analysis. BOCA, volatility. Biglaan, may biglang rapid. Nagbabago. Tulad ngayon, ang climate biglang nagbabago. Back to homeschooling tayo. Yan. Kaming mga maliliit pang anak, Brad Pitt, yung anak ko, 11 years old pa kasi kami yung mga millennials, no? Back to schooling tayo. Homeschooling kasi tumaas yung heat index. Volatile ang environment natin. Ang daming uncertainty. Hindi natin alam kailan ang mangyayari ng ganito. Ano yung mga risk natin. Complex ang sitwasyon natin. At saka ang daming mga ambiguity. So ito, laban tayo bilang mga safety professionals. So anong gagawin? Anong roadmap natin? Number 1, taasin natin yung awareness ng mga Pilipino. So mga kababayan ko mga Pilipino kailangan po mataas ang ating awareness pagdating sa resiliency, sa safety, sa health. Tapos, ready tayo, responsive tayo. Ang motto ng Boy Scout, Sir J, di ba? Laging handa. Ano ng motto ng gwardiya? Laging tulog. Ay, sorry po sa mga gwardiya. Laging handa. Responsive tayo. Dapat
paragi tayong handa pagdating sa mga emergency. Then, site support. Kailangan natin tulungan. Ha? Hindi naman pwede magpakabayani ka, Sir G, kasi wala namang bayaning buhay. May narinig ka bang bayaning buhay? Titsi ag bayani, buhay pa ba? Bayani ag bayani. So kailangan po site support. Mayroon tayong mga support, katulad dito sa Pilipinas. May Bureau of Fire tayo, mayroon tayong mga Red Cross and others. Part ng ating advocacy yan. Pagdating sa sa ating competencies paglaban sa natural disasters. Pang-apat, Sir Jay, Sir Kat, at saka of course ang idol kong Brad Pitt, yung recovery. Paano tayo kabilis makaka-recover pagdating sa mga pagsubok? Yan. Sabi nila, Sir Jay, ang mga Pilipino resilient daw. Pag resilient tayo, hindi ka umaasa ng ayuda. Di ba, Brad Pitt? Pag resilient ka, hindi ka aasa ng AX o anuman, four-piece, tupad. Isang indication yan na talaga hindi pa tayo resilient. Palagi tayong umaasa sa suporta ng gobyerno. So ang ating driving factors dito, dapat ang Pinoy kayang mag-recover at his own foot sa sarili niyang buhay. Yun. Although mahirap talaga ang bansa natin. So, allow me to share some examples. Sa ibang bansa, ginagamit nila ang AI pag-hunt ng mga mega fires. Mga sunog sa mga sa Mexico, sa US, ginagamit na rin nila yan. Ang US military gumagamit ng generative AI. Kami po, ChatGPT, an AI version 4.0. Kasi ang purpose nito, may 4 core values kasi in disaster business. Recovery, safety, time cost. Investment kasi yan, Sir Jay. If you think safe, expensive, di ba, try accident? Ganun din tayo. Safety, you need to invest. You need also to have time in order to recover the fastest we can. Yan. How should disaster alerts change? Alam niyo naman, matindi ang pagbabago ng mga disaster. Kailangan po may risk knowledge. Alam. Tandaan natin yung basic. The eyes won't see what the mind doesn't know. Di ba? Hindi galing kay Engineer Jimmy Reyes yan. Hindi nakikita na mata kung hindi alam ng utak. Yan. So kailangan alam natin yung risk. Yun po yung ating advocacy ngayon. Kailangan handa tayo sa pagdating sa preparedness sa risk na na-expose tayo. Yan. Sabi nga, Sir Jay, maganda tumira sa Bulacan. Saan sa Bulacan? Ang Bulacan, Malulos, Paumbong, Agunoy, etc. Binabaha na. Di ba? Expose kayo. Tama. Oo. So, alam mo yung risk doon . So, dapat aware ka doon. Kawawa, yung Hagunoy, Diyos ko po. Dinan ko po ay taga Paumbong, Sir Jay. Yan. So, kailangan alam mo yung risk. Gagawa detection ka, may warning dissemination ka, at may preparedness and response capabilities. Yan po, kailangan natin yan Kaya gamit po ang AI pagdating dito. Yan. So, we need to develop that culture yung structure ng kumpanya natin. We need to have available resources. Yung ating culture of our organization na hindi po pwede titipirin po ang safety. Hindi din pwede titipirin yung preparedness. Kailan ka ba bibili ng go bag? pag mayroon ng baha, di ba? Kailan ka ba maghanda? So kailangan yung culture natin built in sa mindset natin na we should always be prepared. Sa ating learning organization, yung ating response and monitoring, we need to anticipate yung mga potential hazards. It should be adapted in our organization para maging resilient tayo. Yun yung maging offshoot natin pag meron tayong ganito mga programa. So culture of safety and preparedness. Napaka-importante sa atin yan. So human being, kasamahan ng AI, yun po ang maganda ngayon na trend para labanan natin yung mga pagsubok natin. So human intelligence, human-centered joint intelligence system. Mga taga Mindanao ko mga kababayan nanonood ngayon, maraming salamat po. Taga Davao, mga tao ko, Sir Jay.
at mga kasamahan ko po sa profesyon sa Mindanao, Visayas at saka Luzon. Yan. And allow me to quote po, Sir G, yung libro ni Sancho, The Art of War. Pahingi ng mga pagkain mo, Sir Brad Pitt. Ang sarap siguro niyan, ha? Tamis. Ang tamis. Baka galing Guimaras yan, ha? Or Zambales. Oh, brother Brad Pitt, baka po pwede mong padalang kami rito niya. Sige, PNG address niya. So yun, ako, kape, yan. Sinsa na kayo, tsaga lang ko Starbucks, Coffee Bean, tsaka Tim Horton. Tandaan natin the best defense is a well-planned offense. Sinabi yun ni Sancho, The Art of War. Yan ang paboritong libro ni Sir Kat Tatlong Hari, no? The Art of War by Sancho. Kailangan Dalawang prepared. version nga. Di ba, Sir Kat? Yung librong The Art of War. Yan ang pinag-aaralan natin. Actually, dito, dalawa yung libro ko ng The Art of War eh. Yeah. Kaya napakaganda yun at inaaral namin talaga ni Sir Kat yan. No? So the best defense is a well-planned offense. No? So hindi tayo pwedeng so we need to live with resilience. Ganun po yun. Hindi na pwede na yan. Sa panahong ito, kailan resilient na tayo. Know your risk, your surroundings. Saan ka nakatira? Di ba? Kailangan po involve your community, communicate you with your family and schools, protect yourself and your family, and assure water and food. Yan, di ba? Kasi mahirap. Mawala lahat, Sir Kat, huwag lang pagkain at tubig. Natandaan niyo yung pandemic? Di ba? We are clamoring for what? Food and water. Yan. So therefore, ang bansa natin ay disaster prone. Hindi ko na i-detalye ito alam niyo po ba, has more than 80% sa bansa natin ay prone tayo sa floods and storms. Tingnan mo yung nangyari sa Australia ngayon. Tinamaan sila ng matinding tama sa kalikasan. Yan. At tandaan nyo, sabi po sa pag-aaral, number 1 ang Pilipinas. Lalo yung idol ko sa Dr. Esguerra. Idol po namin yan sa preparedness and resiliency. Bakit? Ang Pilipinas po ay number 1 sa risk. Pagdating sa mga multiple natural hazard. Tingnan mo. Suki tayo sa bagyo, baha, di ba? Lindol. Hindi pa samahan natin yung mga man-made disaster, Sir Kat, di ba? So, complex po ang sitwasyon natin. May natural hazard at saka human-induced hazards. So, kailangan po aware tayo paano labanan itong dalawang ito. Yan. Kaya magplano. It wasn't raining when Noah built the ark. We need to plan. Yan. So, ready tayo for managing crisis. Mga kumpanya natin dapat may crisis management plan, dapat may crisis response plan, may crisis response team. At of course, may business continuity plan. Ang tawag natin, Sir Kat, yan, proactive ka. Alam mo, sa Sir Kat, nung nasa Japan ako, hindi lang proactive. Dapat predictive. Sa Japan, predictive sila eh. Parang planta, Sir Kat, di ba? Dati nung sa planta tayo sa Napocor, hindi pwede preventive maintenance. Kailan predictive maintenance. Di ba? Ganon din tayo sa... Tandaan mo, Sir Kat, yan, yung tinuturo mo sa amin dati. Idol ko yun si Sir Kat. Kaya pagdating sa predictive, predictive tayo, hindi preventive lang. Level up. Ganon din sa atin. Not only proactive, but preventive tayo pagdating sa mga crisis. Kaya predict, tandaan nyo you need to predict, tamang position, mag-prevent tayo, plan, persevere, and evaluate. So matindi pong challenge na to marami tayong gagawin. Bakit kailangan prepared tayo dyan? Ganun po, Sir Jay, yung prediction, napaka-importante yan. You need to anticipate. What if pagpapasok uli ang panibagong virus? Sabi ng mga Pilipino, Sir Jay, laban na to. Patay kung patay. Hindi po pwedeng ganun. Kailangan po meron tayong mga predictive and preventive measures. Kaya po sa crisis management, allow me to quote, sabi ni Sancho, expect the unexpected.
Di ba? Kailangan natin, expect natin lahat yon. Once crisis develop, too late for prevention. Anong gagawin mo? Damage control na. Kaya sa Pilipinas, kawawa ang mga vulnerable. Sorry na po sa word ko, mga vulnerable communities. Sila yung mga hindi talaga resilient. Kasi Sir J, aasa lang kay mayor. Aasa kay congressman, kay governor. Hindi naman katulad ni Sir J, ang daming savings yan. Maraming pera yan. Paano naman yung mga vulnerable communities? Kaya mga mental health officials, kaya marami nagkaroon ng mga Sir J, yung mga health issues, yung mental health. Kaya po, sa mga empleyado ng kumpanya, para tuloy-tuloy ang ating trabaho, negosyo, we need to protect our reputation. Kaya may tinatawag tayong reputational risk. Kasi alam mo, Sir J, pag nasira ang pangalan ng kumpanya mo, hindi ka na makakuha ng kontrata. Si Sir J naman, kilala sa industriya yan. Siya, ito yung mga negosyo, chain of business niya. Di ba? No, kung magandang negosyo mo, magandang reputasyon mo, tuloy-tuloy ang negosyo mo. Makabili ba ng Range Rover yan si Sir J kung hindi yan kilala sa industriya? Parang sa'yo yun parang hindi akin. si Sir J. Di ba? Parang si Brad Pitt nung ako'y high school pa, pinapanood ko na yan kasi ang galing yan eh. Maganda ang reputasyon. Yan. So reputational risk. Sa negosyo naman, may tinatawag tayong reputational risk. Expose ka dapat sa risk. Expose ka sa risk. So anong gagawin mo? Accept this risk. Pero we need to comply. Di ba? Compliance assurance, financial risk, expose tayo dyan, operational risk. Lalo, Sir Kat, kung ang negosyo mo ay high risk. Di ba? Lalo sa mga power plant, pag empleyado mo, kami sa construction ngayon, high risk. Kasi lalo kung ang project mo vertical. Tama? Ano ang mataas ang risk? Vertical, horizontal. Mas mataas yung vertical. Wala vertical. Sa horizontal, Sir J. Di ba, Sir Kat? May nalaglag ba sa horizontal project? Wala naman siguro. Siguro nadapa, nahulog sa kanal. Sorry na lang. So, kailangan alam natin yung operational risk na expose tayo. Yan. Kaya preparedness and mitigation. Kaya handa tayo, mitigate tayo sa ating mga ating programa. Bilang mga kumpanya, bilang mga safety professional, kasi nasa all about safety tayo, emergency preparedness, para hindi tayo abot sa disaster. Hindi tayo abot sa calamity at saka crisis. Anong gagawin natin? You need to anticipate. You need to prepare what to do. You need to respond safely. Hindi pwede mag-respond ka, bahala na. Bahala si Batman. Hindi naman safe ang pag-respond mo. Dagdag ka pa sa casualty. Di ba? Baka ikaw nagre-respond, i-rescue ka ni Sir J. Gamitan ka niya ng boom truck or backhoe dyan. Delikado yon. Then recover and mitigate. So focus tayo sa mitigation then. Preventing or minimizing damages, dangerous effects. Yan. Yung tinuturo ni Mama Iya. No? So, ibig sabihin dito, sa emergency management cycle, ang una nating concentration, mitigation and preparedness. You need to mitigate. Example, Sir J, no? Ilang sakong dinuradong bigas ang stock mo sa bahay? Yan, di ba? So, kailangan po, at ilan pong non-perishable foods meron ka dyan sa bahay, katulad ng Spanish sardine, Sir J, mga ganyan. So, ano man pagsubok, prepared ka. Kasi may mitigation plan ka. Di ba? So, kailangan mitigation preparedness first, response and recovery to follow. Yan. So, there are 4-level preparedness. In my country preparedness, organizational, family, and individual. Ang problema ito, Sir Pitt, Brad Pitt, yung country preparedness, sorry na lang binawasan daw, wala daw budget ang Pag-asa sa mga advanced request nila na technology. Yung pagbili ng mga bagong radar, pagbibili ng mga bagong equipment na magpo-forecast ng rainfall, etc. Yun po ang masakit.
Pero ngayon, hindi natin control yan kasi gobyerno yan. Dito tayo sa level natin. Tayo mga safety professionals, kailangan po yung ating organizational preparedness. Trabaho ng mga safety professionals to, making our organizations ready, prepared. Then on our part naman, Sir Pete, kailangan po, Brad Pitt, family. Kasi mga tayo naman, hindi naman pwede, Sir J, di ba, sabihin mo sa tao mo, hoy, umuulan, bumabagyo, huwag kang umuwi. Magre-responde tayo. Anong sagot, Sir J, sa'yo? Suluhin mo, boss. Hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Unahin ko muna pamilya ko. Di ba? Yan yung reality talaga. So kailangan po, aside from organization, family, at saka individual preparedness. Dapat laging handa tayo. Yun yung level. So bawat organization na may ERT tayo, walang kwenta kung may ERT ka, wala kang gamit. Totoo, no? At walang kwenta, may ERT ka, may gamit, wala ka namang training. Yan, si Sir J, napakagaling na consultant yan. Pagdating po sa training. Training, bili ng equipment, at dapat mayroon kang response plan. Di ba? Kailangan natin yung response plan, kayong contingency plan, then gawa ka ng crisis response team, then business continuity plan. Ito yung resiliency program. Okay. So, ang management dapat on the side naman, kagawa din ng mga response plan, response team, equipment, medical supplies, magdi-drill. Di ba? Ginagawa natin, Sir J, ngayon, Sir Kat, Brad Pitt. Buwan ng Marso ngayon, anong gagawin? Fire, what? Fire. Yan. Fire prevention. Fire prevention. Dapat laging handa tayo against fire. Ang masakit, Sir Kat, yung Fire Prevention Month, yun pa ang mas maraming sunog. Hindi pa natin na February to. Kaya prevention nga tayo hindi yung mas maraming sunog yung buwan ng March. So kailangan po mayroon tayong mga drills, fire drill, evacuation drill, earthquake drill. 'Di ba, Brad Pitt, yung ginagawa nating simultaneous earthquake drill. 'Yon. Meron pa tayong mga evacuation drill. Ano pang ginagawa natin? May hand drill at saka electric drill. Hindi kasama yun. So, kailangan natin Hindi po... kasama yun. Kasama yun. Galing mo talaga, Sir Joel. Oo. Then of course, Sir J, yung coordination natin ng mga support, ito yung Bureau of Fire, NDRMC, Red Cross, nearest hospital. Kasi pag may emergency, bring the victim to the nearest funeral parlor. Nearest hospital. Di ba? So yun kailangan aware tayo doon. Kailangan po available yung mga contingency funds, may mga go bag tayo, ready to go tubig, pagkain, flashlight, cellphone, etc. Radyo. Kailangan yan, may radyo tayo, cellphone natin, pwedeng gamitin full charge tayo, battery, etc. Go bag yun, Sir J. Yung iba, Sir J, di na alam na ang cellphone pala pwede flashlight. Di ba yung 3210, hindi ko naabutan yun, Sir Kat. Yung 3210 sa Brad Pitt, wala pa namang, wala pa namang flashlight. Yan. Kailangan po may go bag, may security internal groups, crisis management team, and business continuity plan. Yan po ang challenge natin sa organization natin. Meron tayo lahat dito warning system, rescue, power supply. Mahirap kung hindi natin, kaya si Sir Kat magaling dito, si Kat Tatong Hari. Pagdating sa pag-aaral ng water and power supply, energy supply, sustainability ng supply mo. So may solar ka na, may generator ka pa. Ako dito sa bahay, Sir J, mayroon akong generator. Nung nag-burn out dito nung last before pandemic, ako lang ang maliwanag na ilaw dito, bahay dito, kasi ako lang may generator. So ang kapitbahay ko kawawa, nakikicharge lang sa akin, 3 araw yun, burn out sa Bulacan. Mabuti may generator ako. Nung umaga, lumabas ako sa bahay. Mga kapitbahay ko nakatingin sa akin, magang-maga ang mata, kapal ng eyebag. Puyat na puyat, Sir J.
Bakit napuyat? Hindi makatulog sa sobrang ingay ng generator ko. Yan, sorry na lang. Kala ko ikaw lang ang may aircon. soundproofing. Kala ko, Sir Joel, kala ko kaya hindi makatulog, ikaw lang ang may aircon. Hindi makatulog sa ingay ng generator ko. So, reality. Soundproof mo yon. Diesel. Naglagay ka ng mga soundproofing materials. Yun yung engineering Yung control. mga noise reduction. Yan, oo. Paano pagkalaban mo ang kapitbahay mo, Sir Kat? Joke lang yan, ha? So, engineering control yon, soundproofing. Yan. So, isi-share ko lang sa inyo, ha? You can conduct risk assessment sa lugar nyo using what? The Hazard Hunter PH. Ito po ay idol ko si Doc Lagmay ng UP. Siya po ang dating gumawa nito, yung Hazard Hunter PH. Alam mo, Sir Kat, kung saan ang location mo, i-type mo dyan, i-search mo, at ma-diagnose na niya ano ang mga risk na expose ka sa lugar nyo. Di ba? Sample, Sir Brad Pitt, yun sa Marikina. Alam mo ang risk dyan. Pag i-type mo Marikina, sa Marikina, prone ka sa baha, prone ka sa landslide, prone ka sa, ano pa, Brad Pitt, prone ka sa baha, landslide, ano pa, volcanic ash, prone ka sa, ano pa, earthquake. Earthquake. So, kailangan po aware ka, gamitin mo yung Hazard Hunter para ma-design mo yung infrastructure mo, yung bahay Pero mo. po isa, Ano pa? pinaka nakakatakot. Ano yun? Greedy politicians. Tayo nakaalam dyan, ha? Oo, kasama na rin yun. Brad Pitt, ah. Hazard din yun, Sir Brad Pitt. Oh? Hazard yan. We are exposed really of The most hazardous. The most hazardous. most highly hazardous talaga yun, Brad Pitt. So dapat may mga programa tayo based on the Hazard Hunter. So makicheck nga mga viewers, ha? Click nyo sa inyong kabilang iPhone, cellphone, yung Hazard Hunter, type nyo, makikita nyo ang lokasyon nyo. Sample lang, Brad Pitt, huwag ka magtayo ng bahay, kapitbahay mo, biyanan mo. Bakit? Maubos ang groceries mo. Di ba? Joke lang yan, ha? Huwag ka magtayo ng bahay, kapitbahay, magkumpare mo. Mga ganyan ba? Risk assessment din yon. Hazard Hunter tayo. So guys, bilisan ko lang to. Kailangan may emergency response team tayo. May emergency medical system. What happens kasi if we are not prepared? Mahirap po kung maging liabilities tayo rather than what? Asset. Di ba? Kaya nga po prepared tayo. Mahirap kung feeling of helplessness. Di ba? You are now a liability. At yung psychological impact, disturbance, Brad Pitt, may mental health ang tao. Kaya, question, are you and your family prepared? Sample tayo, ha? Hindi ko natakot. What if pag i-invade ng China ang Taiwan? Taiwan na muna, huwag tayo sa Pilipinas. Ano yung domino effect nun? Di ba? It might trigger what? A third world war. Handa ba tayo doon? So, ako hindi ko nananakot. Pero kailangan mag-isip tayo advance. Your family, yourself prepared. Di ba? So, may survival bag ka, pag-designate ka saan magkikita, contacts, and so forth and so on. So yan po, ha. So as individual, final na po to, as individual, kailangan prepared din tayo. Napaka-importante ang security. Si Sir J. Ferrer, 2 ang baril, 3 baril niyan. Hindi mo mapasok ang bahay niya. Subukan mong pasukin. Hindi ka makalabas na buhay. Di ba? Kasi ang daming security measures ginawa niya sa bahay niya. Ganon din sa bahay natin, di ba? Sa mga planta natin. Security as individuals, very important. First aid, water, shelter, foods, vehicle, standby generators, and clothing. Yan, kailangan din natin yan. Sa amin, sa taga Mindanao, Sir J, ang requirement namin ay mayroon kang malong. Nakakita ka ng malong, padalahan kita, Sir J, ng malong.
Palalamove ko ngayon. Oh. Anong gamit ng Malong? Thank you. Kontakep. Marami. Di ba? Blanket. Blanket, towel, di ba? Damit. Oh, Okay. kailangan natin po yung preparedness as what? As individual. Yan, kailangan natin yan. Oy, pinopromote namin yung yoyo ha. Huwag kang dapat umasa ni kanino man. You're on your own. For the first 3 to 5 days. Hindi pwedeng, saan si mayor? Saan si governor? Saan si congressman? Sagutin ka ni Brad Pitt niyan. Bahala ka sa buhay mo. Nasa Singapore si congressman. Nasa Amerika, di ba? Highly hazardous yon. So kailangan you're on your own. Then remember the acronym READY ha. READY means what? Marunong tayo mag-risk assessment, mag-emergency planning, mag-assemble tayo ng survival kits, mag-drill tayo, and finally you're on your own. Oh, yan, tandaan natin yan ha. Sa Amerika may gamit sa mga bomb threat, emergency hotlines, contacts, etc. And take note, learn the importance of the skills of first aid. What if hindi mo alam? Oh, di ba? Si Brad Pitt, may kapitbahay ako, naka-heat stroke. Oh, hindi alam ang first aid. Take note ha. Care should not start in the emergency room. Care should start in our own home. Marunong gagawin mo ha, pagdating sa first aid. Yan. So, maraming paraan tayo mag-prepare. Oh. May mga warning system tayo, testing tayo, prepare for the rainy days, etc. Know your evacuation, and so forth. So you need to plan also with your neighbors. Kailangan din natin. Sir Kat, kailangan kapitbahay mo, kaibiganan, mahirap yung kaaway, di ba? What if kung kapitbahay mo kaaway mo? Oh. Pag kailangan mo ng emergency, hindi ka tutulungan yan. Huh? Kaya please kaya si Brad Pitt, lahat na kapitbahay niya, kaibigan. Oh, kumpari pa. Oh, makakaya ka ng tulong, mahirap po. Oh, may kaaway ka sa kapitbahay. So, plan with your neighbors. Yan. Then mag-mitigate tayo. Mitigation, preparedness, rehab, and response. I mentioned that while ago. Kaya napaka-importante yung vulnerability assessment. Risk assessment. Saan ba tayo ka-vulnerable? And of course, mitigation, yung risk management, regulation, sunod tayo sa batas, mga building code. Alam mo, Brad Pitt, bakit bumagsak yung, sabi nila, bakit bumagsak yung... Isabel. Oh, diba? Bawal banggitin yung lugar sa bandang, Isabela, Santa Maria ba yun? Oh, baka hindi na-comply sa, sa minimum standards, diba? Na mga codes. Oh, hindi sumunod sa batas. Ano kay problema yung structural doon, Brad Pitt? Baka ilang porsyento kaya nabawas sa structural integrity doon. Yun. Pwedeng tama yung design, pero yung paggawa. Yun. Diba? Isang challenge din talaga natin yan. So preparedness, mitigation, preparedness, response, and of course, recovery. So dapat meron tayo lahat na tinatawag natin na consequence management. What if? Ang mindset dapat ng mga Pilipino, Sir Ferdi Agtarap, kailangan natin yung what if scenario. What if? What if? What if? What if ito mangyayari? What if pag ganito mangyayari? Ang tinatawag niyan, what if the consequence management. Di ba? Ay kung. Sa Tagalog, ay kung. Yun. Sir Kat. Yun. Hindi natin alam, hindi natin hawak ng mundo, ng mga natural. Ano yung Tagalog yun, Sir Kat? Ay kung bumagsak, ay kung lumindol, ay kung. Oo nga. Bago sa akin yan, Sir Kat. Di ba? Yun yung tinatawag. Gamit naman yung sa nuclear, yung defense in depth. Yeah. Defense in depth, yung mga contingency. Yes, oo. Yun ang maganda. So kailangan natin, Sir Kat, ng gano'n, yung consequence management. What if? Yan. What if pag may emergency? What if pag may man-made disasters? What if? Intentional ba? Unintentional? Dapat mayroon tayong gano'n. May rehabilitation program tayo.
Yung mga El Nino nangyayari, La Nina na naman ngayon. Oh, tandaan nyo yung La Nina ngayon, ha? Pagandaan din natin yan. Oh, nagulat ako, umulan dito sa San Jose del Monte, Bulacan ngayon. Oh. Ngayon, isa pang last topic ko, Sir Jay, itong mental health. Kasi alam mo, pag may disaster, may mga nagkaroon ng depression, anxiety. Hindi sila nakaka-recover, hindi sila nakaka-catch up. Ano nangyayari, Sir Jay? Nag-suicide. Oo. Nung pandemic, ilan po nagpakamatay sa Japan? Suicide, hindi na matanggap ng katotohanan. Singapore, Pilipinas, ang dami din nagpakamatay. Dito sa Pilipinas, ang daming may anxiety, depression, suicide cases. So dapat we need to build also our mental health. Oh, yan. Sir Jay, travel tayo. Sama si Brad Pitt, si Sir Kat, buntatin Dakak. Oo. Sa amin. Okay, maganda yan na travel. Marami ako sa bucket list ko, hindi ko mapuntahan eh. Yan, oo. Ay, maganda dyan sa Dakak. Oo, dapat magbiyahe na tayo. Sir Joel, lalo na pag meron kang malalaking event, nandito lang kami nila Brad Pitt. Yun, oo. Masaya. Yan. Pa-sponsor tayo kay Jennifer Guardian. Punta tayo ng Dubai. Nako, oo. Madali lang kumuha ng visa dyan sa Dubai. Basta mamasyal tayo. Hello, Sir Jennifer. 4 lang kami. Pwede na kami sa economy. Diba? Diba? Ako pwede. Pwede akong kandong. Kando. Oo. So kailangan natin yung alam niyo po, nakakalungkot. Sa Pilipinas ang daming mga Pilipino na dayuhan din sa sarili ng bayan, no? Hindi naka-travel, kaya may depression, ikaw kayo makulong sa bahay. Tapos ang kausap mo palagi yung asawa mo. Pero nakakaano din, di ba? Oh, kailangan may kausap kang iba. Oy, Brad Pitt red wine tayo ulit. Yan. Doon sa Siang, doon sa di ba? Asan ka ba ngayon? Bulacan ako ngayon, Sir Brad Pitt. Pag Monday, doon ako dyan sa Siang. Kita tayo, ha? So, kailangan natin po, usapan na. Uy, pag-usapan daw! Yes! Sabi ni Jennifer, pag-usapan daw. Hindi na dapat pag-usapan yan. Ang daming credit card yan. Isang swipe lang yung ni Jennifer. Isang swipe lang yan. Round trip ticket. O, di ba? Yun. Thank you po, Sir Jennifer. Sana po. Maganda, Boss Joel, yung may show. Para mag-show tayo sa Pilipino. Yun, pwede. Yan, yes. We're getting somewhere. Yan, Oo. Okay. Kasi tutulong tayo sa mga Pinoy doon, Sir Jay, to build mental health. Oo. True laughter. Oo. True laughter. Ang labor attaché sa Sir Jay, ang labor attaché sa Dubai, Mrs. ni Sir Director Jomar Batino. So habang nandoon pa siya, punta tayo. Di ba? Oh, posible naman ikilala ni Sir Jay. Tagal-tagal ko nang hinihintay yan Sir Jennifer, na namuti na nga yung buhok namin ni Brad Pitt, si Kat at Tungari. Nawala na ng buhok. Travel tayo building mental, tutulungan din natin yung mga tao. Yung ating advocacy for mental health. Yan. Kailangan natin yan Smile tayo palagi. Laban lang tayo. Meditate tayo. Kailangan din natin yan. And so forth and so on. Manage your stress. No? Kailangan yan. Ingatan natin. Marami pong mga taong na-stress ngayon. Nagugulat ako. Kinakabahan. Anong mangyayari? Yung pagtrabaho, ang mga desisyon ni Donald Trump. Kung ititigil niya ang mga support niya sa Amerika. Dito sa Pilipinas. Kailangan natin po manage nating stress. Smile tayo, nutrition. Kailangan natin po yan. Kailan daw si Sir Jennifer? Pag-usapan natin. Nako, excited ako. Bago mag-summer Nakatatlo na ako daw. Sir Kat, nakatatlo na pong akong biyahe daw sa Dubai. Sige po. Tutulong tayo sa community dyan. So kailangan natin mag-manage stress. Karating doon. Nagle-layover lang ako sa Jeddah, saka sa Riyadh. Layover lang.
Oo. Huwag lang summer pumunta ng Dubai, napakainit. Ito maganda itong panahon na ito, ha? Ang summer nila July, August, napakainit, ano? Oh, hindi ka naman makalabas. Maganda itong ganito, ha? Na weather nila, yung winter springtime. Ganda 'yon, no? So kailangan po one way managing our stress 'yon para mahabang buhay natin. Alam mo, objective natin, Sir Jane, Sir Kat, Sir Brad Pitt, yung long life tayo. Oh, ay mag-network tayo sa ating mga kapatid na tutulong mahabang buhay tayo, di ba? Walang stress o manage yung stress, mamamasyal tayo, etc. Yan, salamat po Sir Jennifer ha sa pag-sponsor. Yun. Marami namang murang ano doon, Airbnb. Sama-sama na lang tayo, di ba? Yan. Yung pagkain, sagot ni Sir Jennifer yan. Anda. Yung pagkain na native doon, Sir Jay, ang sarap. Yo, bawal banggitin yon. Pero baka yun eh. Baka Oo. tsaka tupa. Yung camel, huwag maingay, camel. At si Engineer Agtarap, isama na rin natin, sponsoran tayo. Oh, Ferdi Ayan, Agtarap. tama si Engineer Agtarap. Oo, yung mga mechanical engineer dyan. Oh, PSN Tinatawagan namin kayo. Ni Brad Pitt, namuti na yung paghihintay. Oy, Engineer Ferdi Agtarap, yung PSME mo sa UAE, siya ang dating chapter president dyan. Kailangan natin yung network niyan. Sagot niya, sir, accommodation natin. Part ng managing stress natin, ha? Know your circle of control and know your circle of influence. Yeah, kailan daw talaga, ha? Yan. And finally po, yung ating business continuity program. Yan na po, nasa climax na po tayo. Kailangan po ang mga kumpanya may BCP. May mga templates naman po ito. Alam mo, Sir Kat, nung tayo nasa Napocor, di ba? What if pagsasabog, it's ito. What if pag ganito? Meron na kami mga plano. Ito yun ha, business continuity. Halimbawa, lulubog yung barge namin sa isang island. What if sasabog yung aming geothermal power plant? Meron na kaagad na mga contingency plan. Yan ang idol ko si Sir Kat pagdating dyan. Pagdating sa mga contingency planning, mga business continuity program. So kailangan po planning ha. You need to have some champion. We need champion from the top management who will support us. Yan. Panahon natin Presidente Sir Kat, no? Si Biray, si Dr. Biray. Pag sinabi ni Dr. Biray noon, engineering control. Kailangan gawa ng paraan. O yun. Kasi siya mismo advocate ng mga preparedness and contingencies. Yan. Risk analysis, business impact analysis, and so forth and so on. Marami yan. Public relations, testing, awareness, kasama po yun. Kaya napaka-importante po ang BCP. Kasi ito maging tools natin. Yung hierarch. Yun, siguro, familiar ka sa hierarch, di ba? Yes, sir. Oo. Hierarch. Kasama yung hierarch yan, paggawa ng business continuity program. Isang tools po yan para po meron tayong mga paghahanda. Ang target kasi natin dito, ma-implement natin yung disaster prevention. Babawasan natin yung business disruption. Paano ba ang kliyente, katulad ni Sir G, puro mga yaman ang kliyente niyan? Paano pag hindi siya makapag-respond kaagad? Kasi wala siyang business continuity. Yun, kailangan po effective coordination tayo pagdating dito. So, kailangan natin recommended talaga ang mga BCP, pero kailangan natin yung business impact analysis, yung BIA. So, gamit na rin dito yung mga bagong technology paggawa ng business impact analysis. You need somebody, a champion, you need somebody to help come up with a comprehensive business impact analysis. So kailangan training natin, contingencies, so forth and so on. Kailangan natin yan lahat. So finally, allow me to share, pasensya na mahaba ang aking discussion, may kasabihan, it is useless to tell a river to stop running. The best thing is to learn how to swim in the direction it is flowing. Yan po isang African proverb. Pasensya na Sir J, tumagal po ang aking discussion.
Yan. Yeah, we love it. We love it. Okay. Yes. Paki-exit na po. Ano i-exit ito? Yung assistant mo nga, Sir Jay, pa-exit na lang to. Pero kahit Alamin mahaba ang fire yung exit. slide, pero Brad Pitt, Kat, ayan, hinihintay na natin yung kailan tayo pupunta ng Dubai. Sa tingin ko naman si Sir Joel Elio, magwapong lalaki, mayaman na lalaki, successful na negosyante, magaling na safety consultant, at namamayagpag ngayon ang PEME, ang kanyang safety. So Brad Pitt, hindi na mamumuti ang mga book natin. Kulang pa yun, no? Ang book ni Sir Kat. Ako nakakalbo na eh. Kaya nga makakapunta na tayo ng Dubai. Isa-swipe nga lang daw yung mga credit card. Tapos ano lahat, may mga passport naman tayo Pero anyways, no, it was a very learning experience for all of us. I would like to thank Sir Joel Elio for your really informative and very good presentation. So, parting word na tayo, si Sir Kat, si Brad Pitt, and then si Sir Joel. And then, na natin. Ayusin na tayo at para maalis na natin yung hapon natin. May babanggitin lang ako regarding sa business continuity. Meron tayong ISO dyan eh. So actually sa next month I be going to Malita Coal-Fired Power Plant para mag-audit sa kanilang business continuity as per ISO standards. So yung mga kumpanya natin na gusto talagang maging definitive yung kanilang business continuity, gusto ko lang masabi na meron tayong ISO na standard na pwede nating gumawa ng audit dyan. Isa kong racket, yung bilang technical specialist dito sa Bureau Veritas on ISO business continuity. Itanong ko lang kay Joel kasi sa aking AI, gumagamit ako nun DeepSeek. Ito na tayo mula sa China. Pag ang maganda doon, pag nilagay mo, kunyari, who is Joel Elo? Malalaman mo kung ano ang ang reputasyon mo sa mundo. I-try ninyo, ilagay ninyo yung who is Carmelito Tatlong Hari, who is Herman Salvador, who is Jay Ferrer, makaka-response kayo eh. Okay, have a nice weekend. Oy, thank you, Sir Kat. Masubukan nga yan. Nakakita ko DeepSeek. Alright, so, and kulang yung description ni KJ kay Boss Joel. He is very funny. So, kaya kahit matagal, okay lang kasi may involved na humor. So, thank you, Sir Joel, for that very enlightening show. Alright, thank you. And KJ, thank you. Sir Kat, see you sa March 10. May show ako dyan sa Greenfield. Sa Red Rhino. Red Rhino. Sa Red Rhino ba yun? Red Rhino. Red Rhino. Sa Mandaluyong, sa Greenfield District. Yes, Okay. March 10. Kaya kami nila John Lesaka and some other. Guest lang ako. Actually, concert ni John Lesaka yun. So, guest lang kami. Okay. Guest ako. Alright. Baka makadaan kayo. March 10 yan. Alright. Thank you, guys ko. This week. Joel Elio naman. Yes, sir. Parting words mo, sir. And then ako, and then tinatapos na natin ang ating programa ngayon. So, on behalf po sa aming kumpanya at sa aking mga tauhan, thank you for listening, and this all advocate health and safety and resiliency. Yun po ang aking advocacy ngayon
Thank you for inviting me, Sir Jay, Idol, Sir Brad Pitt, and Sir Kat. See you in siguro in 1 week time. See you Monday sa 10 pala si Brad Pitt, Red Yeah. Rhino. Thank you po. Red Rhino, tapos pag-usapan natin with Jennifer Guardian yung Dubai. Yes. Dubai. Okay po. Thank you. God bless po sa inyo. A blessed weekend. Okay. Thank you po Peace. sa lahat sa inyo. Smile and be safe. This is Jay Ferrer saying there will be more programs with Joel Elio and probably with Jennifer Guardian, Brad Pitt, Kat Tatlongari. At hindi ko nabati kanito yung papa-shoutout si Iya Kabigting, no? Iya, maraming salamat sa iyo sa papanood mo. Sir, thank you very much. Thank you. Bye-bye. Don't worry about a thing. Every Saturday, 1 to 2 p.m. Let's all listen to your TDJ Ferrer, the professional safety and skills advocate on air. All About Safety is brought to you by JLF Projects International Inc. Experienced and skilled people handling your sensitive and expensive machinery. They do rigging, lifting, trading, and transport your equipment safe and economical. If you think safety is expensive, try an accident. Or you can call on them at j.ferrer@jlftransport.com.ph or 0917-862-4995. Tayo na.